Hello, isang magandang umaga, hapon, gabi sa inyo lahat at sa patuloy po na sumusubaybay sa aming programang ito. Ito ang EJMI Online Music Radio. Yan, muli tayo po ay nagbabalik sa ating pong istasyong ito na kung saan tayo po ay nakapag-usap ng ating pong mga dapat nating talakayin. Yan, mga topic na dapat minsan ay dapat naman po nating napapag-usapan. Yun, ha. At salamat nga po pala sa lahat po ng aming pong sumusubaybay at nagbibigay ng panahon, oras at tunay na kayo po ay nariyan na sumusubaybay po sa aming stasyon ito at sa mga subscriber po natin na nasa 42,000 plus. Yan, maraming salamat at patuloy na nandyan po kayo hanggat ngayon nga po ay ngayong buwan na to ay December. Yan, at una sa lahat ay nagpapasalamat tayo sapagkat tayo po ay buhay. Yan. Una natin pasalamatan ng ating Diyos na tayo po ay buhay. Yan. At umaabot tayo sa ganitong buwan na to at ngayong taon na to ng 2025. At kung nga pong lahat po ng mga may birthday po ngayong December ay happy birthday. Yan. Maraming salamat sa inyong buhay na inyong ginugugol sa paglilingkod sa Diyos. Yan, at I believe na tayo naman po lahat ng mga ngayong December na to na may birthday ay parang sinasabi nga ay kapanganakan ng ating Diyos na kasabay. Yun. Yun po ay matatapik po natin sa mga siguro po sa mga susunod pong linggo dahil malapit na nga po ang Christmas. Yan. So, tandaan lang po natin na tayo po ay patuloy lamang na magpasalamat sa buhay na ibinigay sa inyo, especially ngayong mga may kaarawan ngayon na magpasalamat sa Diyos. Yan. Lagi po tayo magpasalamat at yung buhay po natin ay galing lamang ito ay nagmumula sa ating Panginoon. Yan na. So, of course, yun nga po ay salamat muli sa lahat po sa ating pong patuloy lang na nakikinig na ating mga awitin. Yan, mga awitin natin sa EJMI Music ay thank you. Maraming po salamat sapagkat hindi po ay nagagamit na po sa simbahan, iba naman po ay nagagamit po sa mga special number at mga feedback na inyo pong binibigay ay marami pong salamat sapagkat yun po ay isa rin po sa inspirasyon namin na kung saan kami po ay inyong likod ay si Proxbench ay gumagawa po ng mga awitin na magagamit po sa pagpupuri sa ating Panginoon at maging sa inyo pong mga awitin na gusto pong inyo pong ihandog sa inyong mahal sa buhay. Meron din po tayo dyan yung love music. Yan. Meron din tayo dyan at meron din naman po sa mga rap music, yung po sa mga kabataan at malapit na po, soon na po, yung pong bago nating album na i-release yung pong rap music na yon na para naman sa kabataan. At yung nga po, yung huli naming album ngayon ng Music and Word, yan. Pakisilip lang at pakipakinggan yung aming mga awitin ito. Ito po yung mga bago po naming mga awitin na talagang in-upgrade na po namin yung aming mga sounds po namin doon. At salamat nga po pala sa lahat po ng mga sumusuport ng mga pastor, mga prayers na binibigay nila. Ay maraming po salamat mga leaders, elders, salamat po. At patuloy lang po tayo na tayo po sabay-sabay maglingkod sa ating Panginoon. At napaka-inam na tayo po lahat ay napaka-sarap na tayo po ay humahakbang sa tama po nating paglilingkod sa ating Panginoon. Yon. At maganda po ang ating pong pag-uusapan ngayon. At ito po ay talagang lagi naman po napapanahon. Hindi to chismis, hindi po to lagi sa social media, yung napakainit nga po yung nangyayari sa Pilipinas, yung corruption na iniintay kung sino yung mga kakasuhan. No? Pero dito po ay ang ating pong ipipresent yung aklat ng Biblia. Yan. Kaya simulan na po natin pong pag-uusap. Ang topic po natin ay mabuting balita. Yan. Mabuting balita ang ating pong topic. Alam niyo po mga kaprox, mga kapatid, ay since tayo po ay hindi pa ganun nakakakilala sa ating Panginoon, ay marami na rin nagsasabi na paano unawain yung aklat ng Biblia. Although
totoo naman, true naman na kahit naman noon pa ay nung tayo po ay nagsisimba ay hindi naman tayo gaano nakakapagbasa ng aklat ng Biblia eh. Pupunta na tayo sa simbahan, uupo tayo, at ang tayo nakikinig sa nangangaral ay parang enough na yon, na parang okay na yan, sige makikinig na lang ako at sila lang yung tigabasa, sila lang yung tiga saliksik at uwi na lang. Tapos parang walang nangyari, di ba? Ang minsan pa nga hindi nga natin nababasa yung aklat ng Biblia dahil minsan naiisip natin haba-haba, ang dami mula bilhin nyo mula Genesis hanggang Revelation, ang haba niyon, di ba? So, nung ako yung bata ay sinubukan ko magbasa po niyan na mula Genesis hanggang Revelation. Talagang ang ginawa ko kasi pagka dumarating po yung mahal na araw, yung may mahal na araw parang ginawa kong para kumbaga ginagawa ng dati na penitensya. Ang ginawa ko po ay binabasa ko po siya. Mag-start ako ng Lunes Santo, sinasabi na Lunes Santo, hanggang sa pagkabuhay ng Sunday. Binabasa ko po yun mula Genesis. Basa ako ng basa hanggang sa umabot ako sa Revelation. Pagdating sa Revelation, medyo takot na akong basahin. Parang sabi ko, parang nakakatakot yung Revelation. Pero maganda kasi yung mga lumang tipan ay may mga kwento. Although may mga mas malalim na pagkwento na doon sa bago. Kasi sa bago, yung mga generation na ng mga tao na talagang nandoon na sa loob ng simbahan. Pero yung mga nasa lumang tipan ay mga kwento na nangyari na parang, wow, ang galing. Garang di ba, no? Nandiyan si Samson and Delilah, yung mga ganon. At ano pa ba, yung mga kay Jacob, yan. Si Job, yan. Di ba? Yung si ating father of si Abraham, yan. So parang nung nangyayari habang binabasa ko yun, nagiging maganda yung kwento. Nagiging maganda yung para sa akin. Dahil ang ginagawa ko lang kasi basa lang Parang okay lang, fine, basahin lang. Pero pagka medyo malalim na yung sinasabihan o nagsasalita o nababasa natin sa Biblia, ay parang hindi ko na may unawaan. Basa na lang ako, basa na nabasa. Hanggang sa umabot na lang ako sa, malapit na pala matapos. Malapit na matapos yung aking parang sinakulo na panata ko na basahin ng aklat ng Biblia. So, that time na yun, every year na ginagawa ko po yun, nung bata po ako ay parang napagod na rin ako. Parang sabi ko, ulit-ulit na lang yata ito. No? Parang sinasabi ko na, eto na naman, itong Biblia na sinasabi na naman. So, parang nag-stop na po ako doon dahil nung nagkaroon na ako ng ganong malay sa pagbabasa, ay sabi ko, may mga pastor naman, sige na, sila naman. So, nung pagpasok ko doon sa Sunday service, may mga Sunday service po kasi na pambata, yung mga, yung pong mga batang mga tinuturuan, ay kapag kasi na nagkukwento, sabi ko, sa loob ko, alam ko na yan Alam ko na yung mangyayari, alam ko na yung magaganap. Kaya ako, pag ako ay sumasagot sa mga, may exam po yun Kasi kailangan mo tapusin yun na parang 6 months yata yun o 3 months na mag-aaral. Ngayon, habang ako ay hindi naman sa pagyayabang, no. Hindi naman po ako nakukulelat at hindi naman po ako mataas. Pero nung lumaban po ako ng pag may memorize ng Biblia o memory verse, ako po yung pangalawa sa nanalo. Sabi nga daw nila, nadaya pa nga daw ako, dapat ako daw una Kasi 101 verses ang aking pong nasa ulo 101 from the Genesis hanggang sa Revelation. Pero ano po yung selected na verses po yung aking pong kinuha. So mahalaga, yun po yung nagagamit ng mga pastor noon at na i-deliver sa pulpito, nakakapagbigay ng mensahe. So 101. So 101 ng aking pong yun. Anong nangyari? Pero ngayon, hindi ko na po masauli lahat ng iba yun. Kailangan ko na po magbasa at tignan po kung ano po yung nakalaman. Although minsan nakakalimutan ko po yung chapter, pero yung word nababanggit ko pa Pero yung chapter minsan nakakalimot ko na. So yun, binabasa ko siya pero hindi ko siya naunawaan. At
po, hindi ko nauunawaan. Siguro maaaring may mag-agree sa akin na ganun po ang ating pong minsan ginagawa sa ating pagbabasa. Hindi natin naunawaan, pero naandun yung Word of God o yung salita ng Diyos na paulit-ulit na sinasabi sa atin. Na sinasabi na ito ang nangyari, ito ang mangyayari, at ito ang magaganap. No, parang, sige, hintayin ko na lang, di ba? Nandiyan naman si pastor para magsalita. So, hindi po dapat ganon. Wrong. Wag ganon. Wag ganon dahil kapag tayo po doon nagbasa, unawain po natin at intindihin natin kung ano nakalaman sa aklat ng Biblia. Marami kasi na nagbabasa ay ginagawa lang minsan naman na papatulog. Para lang makapagbasa, inaantok, ay hindi inaantok, ay babasahin ng Biblia. Mamaya, hawak ko mo yung Bible, bumaksak na, tulog na. Diba? Ito yun. Nasubukan ko yun, tinaray ko yun. Ang bilis. Kasi sa dami po ng mga word na babasahin mo, talagang antukin ka na. Yung mata mo, bumabaksak na. No? Maging realidad po ang ating po pagbabasa. Dahil nga po sa hindi natin naunawaan, no? Minsan, ay ini-ignore lang natin kung ano yung nakasulat. Minsan naman, sinasabi natin na ay nakasulat lang naman yan eh. Pero, tandaan po natin mga kaproks, mga kapatid na, yung pong aklat ng Biblia ay kinasihan yan ng banal na Espiritu, ang ating Diyos. Kinasihan yan kung sino nagsulat, siya yung binigyan ng karapatan upang magsulat sa mangyayari at magaganap. Kaya ibig sabihin, totoo po ang nakalagay sa aklat ng Biblia. Kaya nga sinasabi, hindi mo pwedeng bawasan yan, hindi mo pwedeng dagdagan, pwede mo siyang explain o dagdagan yung pag-explain para maunawaan ng nakikinig. Pero hindi mo siya pwedeng pilasin o tanggalin. Nakakalungkot sapagkat yung iba na alam naman ng aklat ng Biblia ay ini-ignore, ginajump nila sa ibang verses para wag lang masabi at wag lang maintindihan yung makikinig, yung inalis. At danger naman po yun, mga kapatid, mga kaproks, no? Hindi tama yung gagawin ni kung sino man na gagawa nyo. Tandaan po natin na ang aklat ng Biblia ay since noon pa man ay talagang binabasihan na yan ng ating buhay. Ating kaluluwa, kung saan mapupunta ang ating kaluluwa ay binabanggit din po sa aklat ng Biblia. Kapag tayo namatay, diretso tayo sa ating Panginoon. Diba? So, kung wala yung aklat ng Biblia, hindi natin maunawaan at hindi natin maintindihan kung ano ang nangyari from the past at ngayong magiging present. Diba? Advance na nga eh. Sinasabi na eh, diba sa Revelation na lang, alam na kung ano mangyari. So, ano gagawin mo? Ignorin mo? Diba? Alam mo darating ating Panginoon, sinasabi naman sa Bagong Tipan. Pero ano ginagawa mo? Inignore mo kasi natatakot ka dahil alam mo na mangyayari. Diba? Yung sinasabi ng sasabi ng Panginoon na sa ikatlong araw ay ako'y mabubuhay. Eh yung sinabi niya nandun siya sa templo, di ba? Hindi naintindihan ng mga disciple, yung mga taga-sunod niya na siya'y mawawala at siya'y mabubuhay. At ang sinasabi niya, sinampol niya yung templo. Itong templong to at ito ibubuhin ko sa ikatlong araw. So hindi yung templo ang sinasabi, kundi yung ating Panginoon. Namamatay siya at sa ikatlong araw siya ay mabubuhay. Diba? So ibig sabihin po mga kaproks ay mas advantage na po tayo sapagkat naisulat ni. Kasi yung iba na nandoon sa harapan ng Panginoon na laging nagbibigay ng talinhaga ang ating Diyos, hindi nauunawaan na nakakapakinig. Kasi hindi pa nga nangyayari, hindi pa niya alam kung ano yung mga susunod. Mapalad tayo sapagkat tayo po ay nakapagbasa, mapalad tayo sapagkat alam na natin kung ano yung mga talinhaga na ginanais sa Panginoon na minsan ay ginagamit sa pulpito. At mapalad din tayo sapagkat may mga pastor na tumatayo bilang tagapagpahayag ng mga salita ng Diyos. At tandaan po natin, dapat makinig po tayo doon sa tama, doon sa totoong nagbibigay na mensahe. No, yung tama galing sa aklat ng Biblia. Hindi kuro-kuro, hindi lang sabi-sabi, hindi chismis. Dapat yung tama, di ba? Walang chismisan sa loob ng o sa salit ng sa aklat ng Biblia. Puro totoo po 'yon.
Kaya tayo po, kapag tayo po ay nagpapahayag, kung tayo po ipang mga pastor, ay pinapahayag natin yung nasa aklat ng Biblia. Kaya doon tayo kumukuha. Hindi tayo kumukuha ng isang aklat na parang ginawa lang. Tandaan po natin yan, mga kaproks, mga kapatid, na never natin gawin ang isang bagay na ikakasama ng mga tao at kung ikaw din ay makapapasama rin. Ang aklat ng Biblia ay kung hindi natin naunawaan, parang katulad dati na tayo po nung tayo pumasok sa school ng grade 1, wala naman tayong alam. Hindi tayo marunong magbasa, hindi tayo marunong yung magsulat. Ganun din po sa aklat ng Biblia, sabihin mo, wala ka talaga, empty ka. Pero kung hingin mo sa Diyos, papaunawa ng Panginoon yung sa aklat ng Biblia kung ano nakasulat. Wag mo lang basihan yung binasa mo lang siya and then wala na, lumampas na, di ba? Kaya pagka tayo po ay nagbasa, pag nga tayo dati nga may mga balita sa news na sabihin yung sa papel pa noon, no? Sa balita, no, binabasa natin, iniintindi natin, di ba? Iniintindi natin sapagkat yung nakasulat doon, gusto natin maunawaan kung ano mga chismis. Ito, aklat ng Biblia to. Ito ay galing at mangyayari sa buhay natin. At ito ay nangyari na. Yun yung ating Panginoon. Diba? Ginaguide tayo ng ating banal na espiritu upang maunawaan natin yung aklat ng Biblia. Kaya wag natin i-ignore yan. At wag nating lapastanganin ang aklat ng Biblia. Sapagkat kung ano ang ginawa mo, sabi nga, diba? Kung ano ang ginawa mo sa mundong ito, siyang mangyayari din sa'yo. Siyempre, may kaparusahan. Okay? At gaya naman ang sinasabi ko din naman po, ay kung hindi ako perfecto. Of course, lahat naman tayo, hindi naman tayo perfecto Pero pinapakita dyan sa aklat ng Biblia kung paano tayo sumunod sa Diyos. Hindi mo magagamit yung pagiging perfecto mo dahil hindi ka talaga perfecto. Ang pangalan mo lang perfecto. Pero yung perfect na gagawin mo, hindi mo magagawa yan. Kahit magbasa ka ng Biblia, hindi mo magagawa. Sapagkat habang tayo nabubuhay, may mga tendency na pwede tayong matukso. Yun yung ating paglalabanan. Yung tuksong yun. Okay. So, yun po ay tanda po natin na ang banal na aklat ay banal. Kaya nga sinabing banal. Kung sabihin ng banal, ay dapat respetuhin natin. At natin igalang. At huwag natin isipin na wala na aklat ng Biblia ngayon Why not? Meron naman cellphone, di ba? Nandiyan na. Pero, para sa akin, personal ko to, mga kaproks, mga kapatid, ang mas maigi yung meron kang dalang aklat ng Biblia, especially dyan sa Pilipinas, open naman dyan Pwede ka magdala ng Biblia Hindi katulad dito sa amin, dito sa Saudi Arabia ay hindi po pwede. Kailangan na, alam mo na, for safety mo rin at para papag-ingatan ka rin. Binigyan ka ng Panginoon ng wisdom, kaya gamitin mo yun. No. Pero sa ibang bansa na open naman country, magbasa ka, magdala ka ng Biblia. Noong panahon namin, nung nasa Pilipinas ako, talaga nagdadala ako ng Biblia Lalo pag umahayo kami, nag-evangelize. May dalang Biblia. Ganun po. Pero dito po ay ingat-ingat din naman. Dito sa Saudi Arabia. At sa mga country na bawal magdala ng Bible. So, mag-memory verse po tayo. Memory tayo ng verse para po mapagtuunan natin yung aklat ng Biblia. Maraming salamat sa lahat po at yun po ang ating pong pinararating na ang banal na aklat ay banal na aklat ng Diyos. Amen. So maraming po salamat sa lahat po na patuloy niyo pong pag-support muli at sa shoutout sa akin pong apo na si Rio Bennett Sayon. Yan, malapit na, soon ay nandito na kayo at ngayong December nga po ay maraming pong kaganapan na mangyari, especially sa amin na ako po ay maka-uwi muna at makapasyal at makapag-interview naman sa iba po nating mga kapatid dyan sa Pilipinas. Kaya soon ay baka po nandiyan na po kami. Salamat po sa lahat po ng lagi pong tumatangkilik sa aming radio station ito at maging inyo pong likod na si Prox Benz ay patuloy po at lagi niyo pong tandaan na ang panalangin po ay napakahalaga. Magpasalamat sa umaga, magpasalamat bago matulog. Kahit na antok ka na magpasalamat ka. Mag-thank you ka lang kay Lord. Lord, thank you po. Salamat po.
tulog na. Maunawa ng Diyos yun dahil tayo po tao lang na yung flesh natin ay mahina. Pero huwag natin palampasin na hindi tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Sapagkat ininanais ng Diyos yung magpasalamat. Lagi siyang i-appreciate sa lahat ng ginagawa niya sa buhay mo, sa pamilya mo. Lagi mong gagawin niyo sapagkat iyon ang ninanais ng Diyos na marinig na ikaw ay nagpapasalamat sa Kanya. Muli, sa lahat po ng patuloy na inyo pong panalangin dasal, ito po ay mangyari at ito po ay ganapin at ito po ay ibigay ng Diyos sa tulong at biyaya at kahabagan natin Panginoon. Ito po ang EJMI Online Music Radio. God bless.